Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating namin sa fire station, ay nagtulong-tulong muna kaming maglinis sa loob. Pero ang labas ay mas dinagdagan pa namin ang mga nakatambak na mga tuyong dahon at mga baging para hindi mahalatang may gumagamit sa loob ng gusali. Si Rosalia naman ay nagsiset up ng CCTV sa lahat ng kanto na nakatutok sa labas. May mga ikinabit din siyang wireless CCTV sa unahan para bago pa makarating sa fire station ay maaari niya nang makita sa monitor ng laptop. Bago pa lumubog ang araw ay dumating na rin sina Tingting at Micaela. Dala ang ipinabili ko sa kanila, pati na ang mga pagkain na para sa amin. Kuya Lino, wala nang multo dyan sa loob. Sabi ko naman. Ikaw na ang humusga. Kapag nasa loob ka na at hindi ka nilamig, edi wala na. Hay, Kuya Lino, ayoko ng sagot na yan. Imposibleng hindi maging malamig sa loob. Inapapalibutan ito ng malalaking punong kahoy. Ano na pala ang plano mo, Kuya Lino? Sabi ko naman. Ihanda nyo na muna ang mga pagkain. Tatawagin na natin ang mga tropa nating taga-Balete. Naglakad ako kaunti sa unahan at mahinang ibinulong sa hangin ang orasyong pantawag ko sa mga kaibigang elemental. Ilang saglit pa ay nagliwanag bigla ang isang malaking puno tapos nagkaroon doon ng portal. Iniluwa noon ang mga tropang hindi palasing pero handa namang maglasing. Pagkalabas lang ay agad silang nagpalingalinga, sabay sabing, Kaibigan, nasaan ang mga kalaban? Wika pa ni Ringo. Sabi ko naman, Ayun o. Sabay turo sa mahabang folding na lamesa kung saan naroon ang isang malaking litsyon at maraming alak. Ayos, ibang laban pala ang itinawag mo sa amin. Wika pa ni Ringo. Nagsalita naman si Kitaro. Lino, wala naman palang kalaban. Bakit sinama mo pa ako sa mga tinawag mo? Sabi ko naman. Di ba sabi mo, tawagin kita kapag may kailangan ako? Meron akong kailangan sa'yo ngayon. Pero bago yun, magsikain na muna tayong lahat. Marami naman ang pagkain. May mga prutas at kakanin din. Sabi naman ni Clea. Tara na, Kitaro. Minsan lang tayo tawagin na hindi kalaban ang sasalubong, pagrereklamo ka pa. Tapos naglakad na silang lahat papalapit sa lamesa at agad nang nagsikain. Maging sina Tingting, Loloino, Rosalia at Micaela ay sumabay na rin kumain. Lino, pwede ka nang magsimulang magkwento ng plano habang kumakain kami. Wika pa ni Rene. Sabi ko naman, makinig kayo. Si Rafael ay nahuli na nila Gob at Mayor si Rex. Naroon siya sa bundok. May laboratorio sila doon. Mukhang kasamang naroon din sina Angelo, Japs at Marian. Ang mga aswang mong kaibigan? Sabat pa ni Kitaro. Oo, Kitaro, ang mga aswang kong kaibigan. Hindi porket mga aswang sila ay kalaban na sila agad. Matapang na wika ako pa dahil alam kong mainit ang dugo ni Kitaro sa mga kaibigan kong aswang at wala siyang balak na iligtas din ang mga iyon. Hinihingi ko ang tulong nyo para sa paparating na malaking labanan sa bundok at sa pagliligtas sa mga kaibigan nating bihag doon. Sumagot naman si Rene. Huwag kang mag-alala, Lino. Kayang-kaya natin ang mga iyon. Ang dami na kaya natin, no? Narito pa si Kitaro. Mga nasa ilan ba sila? Tinignan ko si Micaela dahil siya ang nakamonitor
sa mga movement sa bundok gamit ang satellite imaging. Si Micaela na nga ang sumagot. Humigit kumulang, nasa 500 pa lang sila ngayon. Halo na yon, mga rebelde, aswang, taong lobo at mga antingero. Hindi pa kasama roon ang mahigit 300 na private army, syndicate members at mga criminals na nasa Section A, Level 1. Sabi naman ni Clea, ha? May mga section-section pa? So, matatalino ang mga iyon kasi nasa Section A. Tapos yung mga bobo nasa Section B. Sabi ko naman, sira, hindi yung parang section sa eskwelahan na naririnig mo. Ang bundok ay hinati sa 4 na seksyon para alam natin ang lokasyon na tinutukoy. Section A, yung sa harapan. Tapos yung sa kaliwa naman ang Section B. Yung sa likuran ay Section C. Tapos yung sa kanan ang Section D. Tapos hinati din ang bawat patag na bahagi ng bundok sa 5 level. Muli namang nagsalita si Clea. Ibig sabihin, yung mga nasa 300 army na sinasabi nitong si Miss Beautiful, nasa harapang bahagi lang at pinakababa pa lang yun ng bundok? Kasi Section A daw tsaka Level 1. Oo, Clea, tama ka. Tapos, meron pang 500 na nasa ibang level? Muli niya pang tanong. Oo, Clea, ganun nga rin. At hindi pa yun lahat. Sa tingin ko ay meron pang mga darating. Saglit na tahimik ang lahat habang ngumunguya ng pagkain. Maya-maya ay nagsalita si Clea. Lino, kahit pakasama natin si Kitaro, ay siguradong pare-pareho tayong hindi makakauwi ng buhay. Sumabat naman si Rene. Oo, Lino. Sumasang-ayon ako kay Clea. Kahit sino sa amin ay kayang patayin ng isang antingerong may sapat na kaalaman sa itim na mahika. E papaano pa kung tumawag sila ng mga burhamin? Hindi yun malayong mangyari dahil halos lahat ng mga labanan ay gumagamit sila ng puwersa ng mga taga-Astra. Sabi naman ni Tingting, anong gagawin natin? Papabayaan na lang natin na maghari ang kasamaan sa lalawigang ito? Sa ganyan kalaking puwersa, ay siguradong hindi sila makukontento na sa lalawigan lang natin manatili. Malamang ang buong bansa na ang isusunod nila. Dahil sa nakikita kung pare-pareho na silang nawawala ng pag-asa, kaya sinabi ko na ang plano ko. Makinig kayo. Gaya ng sabi ni Tingting, siguradong hindi sila makukontento na sa lalawigang ito lang maghari-harian. Malamang sunod nilang kukubkubin ang ibang mga bayan at lalawigan hanggang sa masakop na nila ang buong bansa. Kaya, bakit kailangan natin pasanin ang ganito kabigat na kalaban kung meron din namang ibang mga grupo na katulad natin na lumalaban na rin at nasa iba't ibang panig lang ng bansa? Siguradong kapag nalaman nila ang problemang ito, ay sila na rin mismo ang mag-o-offer na tumulong sa atin. Mas mahihirapan silang pigilan ang problemang ito kapag naroon na sa bayan nila. Kaya ang gagawin natin ngayon ay iisa-isahin natin ang mga pwedeng tumulong. Ikaw, Micaela, i-coordinate mo ang misyon natin sa Marine Corps at sa mga pinagkakatiwalaan niyong kaibigan na handang lumaban. Ikaw naman, Clea, meron ka bang kakilalang pinuno ng elemental na pwedeng kausapin para mahingian ng tulong sa pagpapadala ng mensahe sa lahat ng mga grupong katulad din natin? Oo, Lino, meron. Si Diwatang Gaya, o mas kilala sa tawag na Inang Kalikasan. Sabi naman ni Tingting, ha? Totoo pala si Inang Kalikasan? Akala ko naman parang term lang na katulad ng Inang Bayan. Oo totoo siya. Siya ang nangangalaga ng kalikasan dito sa mundo nyo at sa mundo ng mga engkanto. Sige, Clea, subukan mong kausapin niyang Diwatang Gaya na sinasabi mo. Kayo naman, Rene at Ron, alam niyo naman iyong pamayanan nila Katemyong, di ba? Iyong pinuntahan namin dati, kung saan ko unang nakaharap si Kanatoy. Balitaan niyo sila sa mangyayaring kaguluhan dito, at hindi malayong papunta na rin dito ang mga kriminal na rebelde na tauhan ni Kanatoy doon. Tamang-tama, mortal silang magkaaway. Pwede silang maglabanan dito. Pandagdag puwersa din sila. Tapos kapag nakausap mo na Clea si Inang Kalikasan, dalhin mo ako sa pamayanan ng mga Nephalim.
hihingiin ko rin ang tulong nila Duran. Sumagot naman si Clea. Lino, wala naman akong ganong kapangyarihan para gumawa ng portal. Lalo kung papunta sa kabilang mundo. Ayos lang kung dito-dito lang sa mundo ng mga tao. Pero kung tatawid na doon, kailangan ng mas malaking pamasahe at wala akong hiyas na magagamit para doon. O yun o, yung masungit sa gilid. Yan ang may kakayahan na makapasok sa loob nang hindi gumagamit ng hiyas. Prinsipe yan, di ba? Wika pa ni Clea habang nakanguso na itinuturo si Kitaro. Sabi ko naman, Kitaro, pwede ba kitang pakisuyuan para dalhin ako roon? Sumagot naman iyon. Narito ako para tumulong, di ba? E di malamang pwede. Masungit na turan niya pa. O sige, sa ngayon, yan lang muna ang plano natin. Saka na natin dagdagan kapag nalaman na natin kung sino-sino ang mga darating na tutulong. Meron pa tayong isang buong araw bukas para maghanda at ipagpatuloy ang pagpaplano. Wika ko pa sa kanila. Tumango naman ang lahat at nagpatuloy na sa pagkain. Lipat muna tayo mga katribo ha sa third party narration. Bali ako muna ang magsasalaysay, hindi si Lino. Pasado 9:00 ay kanya-kanyang alis na ang mga natukahan ni Lino. Si Micaela naman ay tinawagan ang kaibigan niya sa Marine Corps na si Kim at nalamang may pagsalakay ng mga aswang doon sa Santa Barbara at mukhang mga rebelde ang mga aswang na iyon. Hiningi niya na rin ang tulong ng mga kaibigan sa paparating na pagsugod namin sa bundok at nangako ang mga iyon na darating sila. Si Clea naman ay nagpunta sa lugar kung saan may isang matanda at malaking puno na nasa gitna ng gubat na malapit sa isang talon. Isinagawa niya ang ritual at saka inusal ang mga kailangang orasyon. Ilang saglit pa ay huminto na ang pagkilos ng buong kapaligiran. Maging ang pagbagsak ng tubig sa talon ay nahinto na rin. Inang Kalikasan, narito na po ba kayo? Oh, Clea, aking munting diwata. Anong iyong kailangan at tinawag mo ang presensya ko? Mapagpalang gabi po sa inyo, Inang Kalikasan. Una po sa lahat, gusto ko po sanang ipaalam sa iyo na may magaganap na pagtitipon-tipon ang isang malaking grupo ng masasamang nilalang sa bundok ng San Agustin. Nais po namin iyong pigilan. Sinong namin anak ang tinutukoy mo? Ang grupo po ng babaylang si Lino. Nais po naming patigilin ang grupong iyon sa ginagawa nilang paglikha ng malalakas na uri ng aswang at iba pang nilalang gamit ang siyensya at mga eksperimento. Pero sobrang dami po nilang nagtitipon-tipon roon. Tapos iilan lang kami. Ang ilan pa sa mga kasama namin ay mga pangkaraniwang tao lang. Walang kakaibang kapangyarihan. Kaya siguradong hindi namin kakayanin ang ganoon karaming kalaban. Anong tulong ang kailangan mo sa akin, anak? Ganito po, Inang Kalikasan. Sa tingin po kasi ni Lino na meron ding mga katulad namin na nasa iba't ibang mga bayan sa bansang ito na lumalaban din sa kasamaan. Naisa na naming hingiin ang tulong nila sa pamamagitan nyo. Kung ayos lang po. Oo naman, aking diwata. Sige, ipaparating ko sa kanila ang paghingi nyo ng tulong. Inang Kalikasan, sa ngayon po ba ilang grupo ang katulad namin na pwede nyong hingian ng tulong? 2, anak. Ang isa ay ang grupo ng babaylang si Kulas na taga-isla ng Naranjo sa Samar. Tapos ang isa naman ay ang grupo ng tagabantay ng mga elemento ng kalikasan na si Magnus, taga Bohol siya. Pero sa ngayon ay kasulukuyan siyang nasa Cebu. May kinakaharap na isang malaking lahi ng mga taong lobo. Inang Kalikasan, ilan po sila? 2? Wala na po bang iba pa? Para kasing kulang yata yun eh. Anak, isang malaki at malakas na grupo din sila. At may mga elemental rin na kasama. Kaya malakas na puwersa na rin ang maibibigay nilang tulong sa grupo nyo. Ganun po ba, Inang Kalikasan?
Maraming salamat po ha. Sige po, aalis na ako. Wika pa ni Clea, tapos bigla na ring nawala sa inang kalikasan sa harapan niya. Kaya muli na siyang gumawa ng portal at bumalik sa kinaroroonan nila Lino. Tunguhin naman natin ang sitwasyon nila Kulas sa Isla de Peligro. Habang natutulog si Kulas at katabi ang asawa niyang si Fami, ay bigla siyang nagkaroon ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip ay may isang bayan na inaatake ng napakaraming mga aswang at ang lubos na nakakabahala dahil hindi lang aswang ang mga naroon. May iba't ibang mga nilalang din nakasama. May mga armado pang kalalakihan na mayroong mahahabang baril at mukhang kakampi pa ng mga kalaban. Biglang napabalikwas ng gising si Kulas, kaya naman nagising niya na rin si Fami. Mahal, bakit? Anong nangyayari? Nananaginip ka? Oo, Fami. May isang bayan na inaatake ng iba't ibang mga nilalang. Hindi lang ako sigurado kung saan naran ho ba iyon. Pero kapag nananaginip ako ng ganun, ay hindi lang iyon basta panaginip, kundi babala sa paparating. Ha? Talaga? Anong gagawin natin? Tanong pa ni Fami. Puntahan natin si Mansyo. Ayain nating umuwi sa Naranjo. Baka napaano na ang mga tao roon, pati na sila Lolo Alto mo. Tara, mag-impake ka na. Iiwanan na lang muna natin ang motor kina Mansyo. Dali-dali na nga nag-impake si Fami ng kanilang mga damit at sumakay na ang dalawa sa single na motor na siyang servis ni Kulas. Pagkarating sa bahay nila Mansyo ay agad nagtawag si Kulas. Mansyo! Mansyo! Gumising ka muna dyan! Naalimpungatan naman si Mansyo at mabilis na nakabangon. Oh, bay Kulas! Anong meron? Napasugod ka? Pasado 3:00 pa lang ng madaling araw ah. Bay Mansyo, nanaginip ako ng masama. Ano ba naman yan, bay? Pag ako naman ang nananaginip ng masama, ay hindi naman kita sinusugod sa bahay niyo ng madaling araw para lang balitaan ka sa panaginip ko. Bakit bay Mansyo? Ano ba ang pinaka-nakakatakot mong panaginip? Yung naubusan na raw kami ng bigas at wala nang masaing. Ay, pagkain pa rin talaga ang problema mo no, kahit sa panaginip. Ano ka ba bay? Mahalaga yun ah. Oo, alam ko. Pero pwede ba, tumahimik ka muna, pagsalitain mo ako? Oh, sige na pala. Ano ba yung panaginip mo at madaling-madali ka? Bay Mansyo, nakita ko sa panaginip ko na may isang bayan na nilulusob ng maraming aswang. At hindi lang mga aswang, kundi sari-saring mga nakakatakot na nilalang. May mga sundalo pa nga, pero kakampi rin sila ng mga aswang. Ano ka ba, bay? Baka naman nagpa-flashback lang sa'yo ang misyon natin noong nakaraan sa mainland Samar. Hindi bay, bago ito. Pero hindi ko sigurado kung saang lugar. Malabo tsaka madilim. Nag-aalala nga ako bay, baka sa Naranjo na iyon. Patagal-tagal pa naman tayong hindi nakakauwi. Anong plano mo bay Kulas? Plano? Di uuwi kami ni Fami sa Naranjo ngayon. Tamang-tama kapag umalis kami ngayon, ay maaabutan pa namin ang bangka na aalis papuntang Naranjo. Baka gusto niyong sumama? Tanong pa ni Kulas. Nang bigla namang sumagot sa likuran ni Mansyo si Mildred. Mansyo, sama tayo kina Kulas. Nag-aalala na rin ako dahil baka ano nang nangyari kina kuya doon. Kaya gusto kong umuwi. Sabi naman ni Mansyo. Kung gusto mo rin palang umuwi, di sumama na tayo kina Bay Kulas. Para makalibre na rin tayo ng pamasahe. Sila nag-aya, di sila ang sasagot ng pamasahe. Sige na, mag-impake ka na ng damit na dadalhin natin. Dali-dali nang pumasok ng silid nila si Mildred. Teka pala Bay Kulas, hindi tayo kakasyang 4 dyan sa motor mo. Tsaka, wala tayong mapag-iiwanan yan sa pier. Ano ka ba naman Bay Mansyo? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na sasakyan ko ito hanggang doon? Siyempre, iiwanan ko lang itong motor dito sa bahay nyo. Tapos, mag-jeep na lang tayong 4 para komportable at pwede pa tayong makaidip sa biyahe. Sige bay, ayos yun. Iwan mo na kita dyan ha. Ibabalot ko lang yung mga niluto namin kagabi na puto.
Hahatiran ko nga sana kayo nito pag sumikat na ang araw. Kasi gabi na namin ito niluto noong makatapos kami maghapunan. Wika pa ni Mancio at inimpake na ang mga pagkain na meron sa kusina nila. Noong may handa na ang lahat ay naglakad na sila patungo sa highway at doon sumakay ng jeep patungo naman sa kabilang bayan. Pagkarating sa pier ay sinabi ng tripulante ng bangka na hindi pa sila makakaalis agad dahil mamimili pa sila ng mga produktong dadalhin sa isla. Baka pasado 2:00 ng hapon pa raw ang kanilang alis. Wala nang nagawa ang grupo ni Kulas kundi hintayin. Wala rin naman ibang pwedeng masakyan papabalik sa isla kundi ang bangkang iyon. Dahil sa medyo maalon at hindi maganda ang panahon, kaya naman naging mabagal rin ang kanilang biyahe. Dumating sila ng pasado 5:00 sa isla ng Naranjo. Doon na sila dumiretso sa bahay nila Mang Gusting na kuya ni Mildred para makakain na rin agad ng hapunan. Kapag nakapagpahinga na sila kaunti ay saka sila pupunta sa pamayanan nila Mang Alto na lolo naman ni Fami. Oh, Kulas, matagal-tagal ka rin hindi nakapasyal dito ah. Kumusta naman? Bati pa ni Mang Gusting. Ayos lang po. Medyo payapa na ang lahat. Nasa sentro din naman ang tinitirhan namin roon, kaya hindi masyadong talamak ang mga aswang. Anong pinagkakabalahan mo roon? Maliban sa pag-aasikaso ng palayan, paggagamot lang po. Kadalasan, paghihilot ng pilay. Paminsan-minsan lang din naman na may nababati at nababalis. Dito po ba? Kumusta? Hindi maganda, Kulas. Mabuti at naisipan niyong umuwi rito. Nagsimula na namang mamayagpag ang mga kurtibo. Maraming inaaswang at marami ang kinukulam. Alam kasi nilang wala ka rito, kaya hindi sila takot maminsala. Idagdag pa na namamayagpag na rin ang mga panatiko ng itim na babaylan. Gumawa na sila ng sarili nilang relihiyon. Pero sa tingin ko, kulto yun. Dahil ang hilig nilang mag-alay ng mga buhay na baboy at kung ano-anong hayop. Tapos, ginagawa nila sa bundok ng hating gabi. Hala, Mang Gusting, ang lala naman pala. Kaso, hindi ko naman pwedeng buwagin basta o pagpapatayin ang miyembro ng kultong sinasabi mo kung hindi ko sila makakaengkwentro na aktwal na namiminsala ng tao. Sa batas naman ako mananagot noon kapag ginawa ko yun. Oo, Kulas, naiintindihan ko yun. Pero sa tingin ko ay may magagawa ka sa mga aswang na namiminsala dito. Magpagabi ka lang kaunti sa bundok ay siguradong may makakaengkwentro ka na agad. Ganun po ba? Hindi ayos yun. Mamaya mga pasado 9:00 ay pupunta kami sa pamayanan nila Lolo Alto. Mahabang lakaran yun. Sana may makaengkwentro kami. Siya nga pala, Kulas. Narito ngayon si Alim. Noong 1 linggo lang daw siya dumating. Nagpunta rito at nagtanong kung kailan kayo huling bumisita sa lugar na ito. Sinabi ko naman na magmula noong umalis kayo at nagpunta ng Maynila ay hindi na kayo bumalik pa dito. Talaga po? Nandito si Alim? Tamang-tama, kakailanganin ko rin siya. Teka, Lino, bakit bigla kayo napasugod at parang may misyon kayo pupuntahan? Hindi pa po ako sigurado, Mang Gusting. Malalaman ko pa lang kapag nakausap ko si Tiara o di kaya si Inang Kalikasan. Di sige, magsikain na pala kayo. Hindi pa naman kami gutom. Nabusog din ako sa dala ni Mancio na puto eh. Masarap ang pagkakagawa. Mancio, sino nagluto nito? Ako po, kuya. Sagot naman ni Mancio. Talaga? Ayos sumasarap ka na magluto ngayon. Pwede mo na rin itong gawing negosyo. Tapos nagsalita naman si Mildred mula sa kusina. Halina kayo, kakain na tayo. Agad namang tumayo sina Kulas at Mancio upang maghapunan na ng maaga. Wow, ang sarap ng ulam Sariwang pusit na sinabawan at meron ring adobo. Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Mang Gusting. Yan ang ikinaganda, Mancio, kapag narito sa isla nakatira. Hindi kagaya kapag nasa mainland na malayo sa dagat.
Makakatikim ka lang ng isda doon kung bibili ka sa palengke. Kaya kung ako sa inyo, dito na kayo tumira ni Mildred. Opo kuya, tama ka naman po dyan. Kaso may palayan rin kaming inaasikaso doon eh. Malapit na nga ang anihan. Pumunta po kayo roon kapag anihan na para makapag-uwi rin kayo ng maraming palay. Tutal, malapit na rin naman ang bakasyon ng mga bata sa eskwela. Oo, Mancio, sige, pupunta kami. Pagsang-ayon pa ni Mang Gusting. Matapos makapaghapunan at makapagpahinga kaunti, ay nagpaalam na sina Kulas, Mancio at Fami na aalis. Si Mildred naman kasi ay doon lang muna sa bahay ng kuya niya. Bay, daan muna tayo sa tindahan. Namiss ko ang mulido ni Aling Bekang eh. Sige bay, ako rin. Matagal na ako hindi nakakakain ng mulido. Matapos makabili, ay nagsimula na sa paglalakad ang tatlo papaakyat sa bundok upang puntahan ang pamayanan ni Lolo Alto. Makalipas ang 15 minuto ng paglalakad, ay may nararamdaman na silang tumatakbo sa talahiban. Hindi lang iyon isa, mukhang tatlo. Bay Kulas, mukhang narito na ang mainit na pagtanggap sa atin ah. Oo bay Mancio, kaya umanda ka. Oo naman bay, namiss ko kaya itong ganitong mga eksena natin dati. Ilang saglit pa ay meron ng tatlong nilalang ang nakatayo sa unahan. Halatang mga aswang ang mga iyon dahil sa kanilang nagliliwanag na mga mata. Mukhang dayo kayo rito ah! Dahil wala kayong alam na hindi na dapat namamasyal sa kabundukan kapag sumapit na ang dilim. Sumagot naman si Mancio. Oo nga eh, kayo rin, mukhang dayo rin kayo rito. Dahil hindi nyo alam na excited din kami makabanding kayo. Mayabang! Sigaw pa ng isang aswang, sabay lipad papunta sa direksyon ni Kulas. Fami, umatras ka muna. Wika pa ni Kulas, sabay dukot ng kanyang latigo na nasa bayong. Iyon yung latigo na nasa 10 metro ang haba. Hindi niya rin muna iyon kinargahan ng orasyon para hindi maramdaman ng aswang at hindi rin magsitakas. Bay Mancio, akin na muna ito. Wika pa ni Kulas. Mabilis naman iyong naintindihan ni Mancio at umatras na rin. Noong matansya ni Kulas na abot na ng latigo ang aswang na nasa itaas, ay mabilis niyang inihataw ang latigo pa itaas. Pumulupot ang latigo sa liig ng aswang at pilit lumilipad papalayo. Pero ginamitan iyon ni Kulas ng pagtalon, sabay hila pa ibaba. Kaya nahila talaga ng todo ang aswang na nasa itaas at papabulusok na sa lupa. Sinalubong naman iyon ni Kulas, sabay taga ng itak sa liig noon, na siyang nagpahiwalay at gumulong pa sa lupa. Wow! Ang bangis mo pa rin baya! Walang kupas ang mga galaw mo. Mas precise ka na ngayon tumira. Wika pa ni Mancio. Abay, oo naman Mancio. Hindi kaya ako tumitigil sa pag-iensayo tuwing gabi. Pinaghahandaan ko kasi ang mga napapabalitang mga aswang sa Masbate. Sige bay, sa akin na ang 2 natira ha. Watch and learn by Kulas. Wika pa ni Mancio at inilabas na ang kanyang 2 itak. Mga tampalasan kayo! Sinong nagsabi sa inyong pwede niyong paglaruan ng mga kurtibo? Magbabayad kayo! Wika pa noong isang aswang habang galit na galit. Sumagot naman si Mancio. At sino rin kasi nagsabi sa inyo na pwede niyong harangan sa daan ang isang Mancio na bagong kain? Kapag nagka-appendicitis ako, kayo ang pagbabayarin ko sa ospital kapag naoperahan ako. Wika pa ni Mancio habang dahan-dahan lang ang pagtakbo. Naunang sumalubong ang isang aswang at sinampal si Mancio gamit ang pinalabas na pakpak. Mabilis naman na yumuko si Mancio sabay tagpas sa isang pakpak noon gamit ang isang itak. At noong makalihis ay isang hiwa naman sa likuran noong aswang ang ginawa niya. Kaya napaliyad iyon at pumalahaw ng malakas. Inasikaso naman ni Mancio ang pangalawang aswang. Hindi iyon naglabas ng pakpak pero mabilis na kalmot ang ginagawang pag-atake. Lahat ng mga atake noon
ay dinadaan lang ni Mansyo sa pagtagilid, liyad, yuko o di kaya pagtumbling sa ere. Hanggang sa katagalan, tila nalito na ang aswang kung nasaan na si Mansyo. Hindi niya kasi narinig kung saan iyon bumagsak matapos tumambling sa ere. Ang hindi niya alam ay naroon si Mansyo sa itaas ng puno. Noong mapatingin na ang aswang sa itaas, ay papabagsak na sa kanya si Mansyo habang nakaamba ang mahabang itak. "Tikman mo ang estilong hitin, Mitsurugi!" Sigaw pa ni Mansyo sabay pwersadong pagtaga. Dahil sa pinagsamang bigat at pwersa ni Mansyo pa ibaba, kaya noong tumama ang kanyang matalas na itak sa balikat ng aswang, ay nagtuloy-tuloy pa ibaba ang paghiwa noon at nahati ang aswang. Hindi makapaniwala si Kulas na hindi lang pagputol ng liig ang nagagawa ni Mansyo, kundi kaya na ring humati ng katawan sa gitna mula sa itaas pa ibaba. "Ang bangis din noon, bay ah!" Papuri pa ni Kulas kay Mansyo. "Oo, bay, mabangis talaga yun. Kaso may isa tayong problema." "Ha? Ano naman yun?" "Nagugutom na ako uli eh." "Ayan na naman yung pagiging magutumin mo, bay Mansyo. Hayaan mo, magpapasaing na lang tayo roon kina Fami pagkarating." Napangiti naman si Mansyo sabay sabing, "Yan talaga ang gusto kong marinig, bay eh." Ngumiti na lang din si Kulas at ipinagpatuloy na nila ang paglalakad patungo sa kabilang bahagi ng isla kung saan naroon ang pamayanan ni Lolo Alto na siyang lolo ni Fami. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento ha. Huwag mainip. Gaya ng nasabi ko na, pinagsisikapan kong maging maayos ang pagkakadetalye nito para makilala lahat ng tauhan at walang makaligtaan. Maraming salamat po sa pakikinig at sa palagiang pag-aabang nito. Magsama-sama po tayong muli sa part 205. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.